Ako Marlon, bago pa nila pag-isipan ng, alam mo yun, yung hindi pa nga nagsisipasok, nagsisibalik sa bansa, iniisipan nyo na kung paano ninyo nenegosyohin, problemahin nyo muna kung kakagatin ba yan pa e-visa ninyo. Kung ang sinasabi mo Marlon, ang negosyo or ang transaksyon nila or yung confidence nila, wala na sa bansang Pilipinas, kundi nasa Cambodia na at kung sino pang karatig bansa ng Pilipinas. Dito, knowing already and having experience kung gaano kabrutal ang mga, sabihin na natin, pulis, tanong po yan, pulis, politiko, otoridad, gobyerno, dito sa Chinese nationals na to, pipiliin mo bang bumalik, Marlon? Yeah. Pipiliin mo bumalik? Tama ka, Pam. And asa na ngayon yung narrative nyo na pro-China si PRRD, tapos kayo anti-China, tapos ngayon, ano yung peg nyo? Diba? Yes. Yung the moment you realize na parang kailangan natin ng people traffic sa bansa, ang pinaka on top of mind ninyo, hindi man Europeans, Marlon, di ba? Hindi man kung sino pang ibang lahi. China, Chinese. Tapos, diniscriminate ninyo? Pilipino pa ba magdi-discriminate sa mas mayamang bansa na kagaya ng China? Di ba? Nasaan yung wala kasing walang assessment na ginagawa or tamang assessment, Marlon, para masabi natin kung saan tayo o kanino tayo mas may magandang relasyon o mas magandang magiging relasyon. Di ba? Kaya nakita mo yung eksena sa ASEAN, Marlon? Oo, grabe yun, Pam, no? Ang bastos-bastos niya, no? Hindi siya kumilala ng yung protocol, yung presidential protocol, no? And yung, ikaw, Pam, ano tingin mo ron? Sa ginawang yun, sa inastang yun o inasal na yun ng isang Marcos Jr.? Ako, it was a move. Hindi siya sincere move. It was a move to gain optics na nakalapit ako. Hindi siya yung sincere na, let's sit down and talk. Hindi yung ganun eh. Kailangan niya, and I think, somehow, there is truth to my take na someone told him, kailangan mong makalapit sa kanya. Kasi it wasn't the right venue, it wasn't the right table para i-approach mo siya. Nakita mo, Marlon, yung I don't know kung sino yung nasa likod ni President Xi Jinping, tumayo agad. Yon, di ba? Kakatuwa, Marlon, pabiyahe-bayahe. At I think galing sila sa Vietnam. Where is Danang? Danang Airport? Vietnam. Oo. I haven't been. Oo. Pero I heard. And mura raw ngayon pumasyal sa kanila. Alam mo ba, mas mura ang bumiyahe ngayon ng Asia sa airfare kaysa sa probinsya natin. Hindi ko alam ba't ganun. Yung mga domestic flights, no? Domestic flight natin. Oo. Kasi Marlon, I think merong may explanation narinig ko yan sa tourism sa Senate hearing. Kasi parang dininig nga yan, even Senator Bato de la Rosa complains na every time na umuwi siya ng Davao, napakamahal daw ng pamasahe. Halos inaabot siya ng 40 for a two-way trip. And imagine mo, sa 40 po or much lesser cost, pwede na ho kayong pumunta ng Japan sa ganung airfare. Sa ganung airfare, Marlon. Mas mura na ngayon, I think mas mura na ngayon ng Japan versus Hong Kong, no? Okay. Oo. I think, Marlon, mas mura. So, but then kaya yan ang nagiging problema natin. Ang naging dahilan daw, Marlon, is because nagkakaroon ng mababang rate sa mga international flights is because maraming air carrier such as Thai Airways, yung Cathay Pacific, PAL and all. So, nagko-compete sila sa cost ng airfare. So, kaya pababaan ng laban. Unlike dito sa atin na alam mo, iilan lang ang carrier na domestic, kaya nare-retain nila yung mahal kaya mahal ang ticket. However, hindi dapat ika-proud yun, Marlon, na mahal ang ticket papunta sa Visayas, papunta sa Mindanao, mahal ang ticket. Hindi ka dapat maging proud. Correct. Malaking bagay pagbababa yung pasahe sa eroplano sa turismo. And hindi ko alam bakit hindi kaya makipagsabayan ng Pilipinas sa ibang airfare naman, sa ibang bansa, lalo sa Asia. Oo nga, Marlon. Tapos yung slogan ng tourism ng bansa, Love the Philippines. Paano kung hindi mo natatravel yung sarili mong bansa? Dayuhan ka sa sarili mong bansa. Kasi nga, you would rather choose to go to somewhere else outside of this country because mas mura nga ang ticket. Tapos ang sasabihin ninyo, love the Philippines. Yeah. Diba? Ang mahal-mahal. Panahon pa lang, Marlon, ng campaign, alam na natin yan. Na minsan umaaray talaga tayo sa halaga ng ticket. Kaya pag nagkaroon ng issue ng rebooking or ng change in schedule, medyo nakakaaray talaga. Mahal na ang ticket, ang pangit pa ng serbisyo. Delayed pa ang flight, tapos yung mga pasahero, walang upuan. Yes. Diba? Habang nag-aantay ng boarding time. Oo nga, Marlon. Ang daming pagkukulang ng gobyernong ito na sa iba sila nagpo-focus. At ang focus lang nila
ay paulit-ulit para lamang siraan ng paulit-ulit ang pamilya Duterte. Mindanao represent, we have Mr. Asam Ulangkaya with us, Marlon. Shoutout sa'yo. Hello sir, hello sir. Sa lahat po ng mga bumabati sa ating comment, sabay niyo po kung nasaan kayong lugar. Ano ho? Meron tayo also, Marlon, from Sorsogon. Anton diba? Hello po, sir. Oo. Ayun, Marlon, napag-usapan na rin lang natin ang turismo, ha. Darating ang Nobyembre, Marlon, ibabalik nila ang e-visa applications or manner of application ng visa for Chinese nationals to come in and out of the country. Minsan nang, Marlon, nagkaroon ng issue tungkol sa mga pagpaparating ng mga Chinese nationals dito sa ating bansa. Ngunit, I think makalipas ang ilang buwan, almost a year, naka-assess sila ng sitwasyon kung ano ang benefit ng pagpasok at paglabas ng mga dayuhan dito sa bansa, ay nagkaroon sila ng reassessment at ibabalik this coming, November na pala, Marlon. This November. Ano to, no? Ito yung literal na yung sinusuka mo, kinain mo. Oo nga. Pero ito ang balita, Marlon, ha, from the website of the DFA, PH Embassy in Beijing to launch e-visas for Chinese nationals this coming November. Pero ito yung ito yung pinaka-ano ko, Marlon. Ito yung pinaka-catchy dito sa article na to, ha. The meeting discussed the importance of people-to-people exchange. Incidentally, also our thrust in the Philippine Embassy commemorates on the 50th anniversary of bilateral relations this year. The emphasis here is are the words people-to-people exchange. Bakit ho natin inaaway ang China? kung importante sa atin ang people-to-people exchange na yan, di ba kay Miss Shena, maraming salamat po sa iyong mapulang araw. Kataw, wag kang magtago sa pagkatao ni Miss Shena. Attorney Kataw, ikaw ba yan? Miss Shena, kamukha mo yung friend namin, lawyer, si Attorney Kataw. Magkahawig po kayo ng dati kong chief of staff, si Attorney Kataw. Oo. Ayan, Marlon. So, kung importante ang, again, people-to-people exchange, bakit ngayon lang natin na-realize? At hindi lang ito applicable, Marlon, sa Chinese nationals. Kasi in general, people-to-people exchange or yung face-to-face encounter, napaka-importante niyan. Warm body to a warm body talking to each other, napaka-importante niyan. Kaya nga, Marlon, maraming nanibago ng pandemic. Correct. Diba? Na online, tapos yung mga naging isa sa buhay na nakulong sa kanilang mga apartment, walang social interactions with their friends, nagkaroon ng depression, nagkaroon ng anxiety, malungkot, and things. And now here we are, pinag-uusapan natin ang relationship between two countries. Now you realize the importance of their presence here in our country. Pero bakit ganun ang ating relasyon sa China? And bakit biglang-bigla nila ngayon binabalik yung ganyan, no? Na i-welcome uli ang mga Pilipino from China. And mga tao from China, no? Bakit noon kung siraan nyo, ganun-ganun na lang? Has this to do with Pogo, Marlon? Na isa ng batas, ha, Marlon, sa I think authored by Senator Bongo? Ang Pogo ngayon, alam mo ano ang umuunlad na bansa? Yung Cambodia. Kasi may Pogo. Lipatan lahat doon. May Pogo. And ang taas din ng tourism nila dahil sa Pogo. Pogo, ako lang, take ko lang to, ha. Pogo in itself is not a bad business. Yung, Marlon, yung implementation mo ng batas, kung paano ito masagawa ng tama, kung ano yung dapat na may compliance sila sa gobyerno mo. Kapag yun ay, tapos minus the selfish motives of some authorities or officials na magkaroon ng interest dun sa negosyo, minus that, magiging maganda ang negosyo. So ngayon, haluan mo ng interest ng isang politiko, ng isang authority na dapat may share ako dyan. Dapat hindi kayo maunlad. Dapat ang maunlad yung akin, hindi yung sa inyo. Doon nagsisimula ang conflict. Doon nagsisimula ang away. Kaya hindi magandang na-handle. Diba? At saka ginagawa nilang gatasan. Ginagawa nilang pineperahan nila. Siyempre, itong mga Chinese na to, pagka naglumalabas, nagiinom, minsan napapaaway, dahil sa kalasingan, di ba? Na ang gagawin, pagka yung mapupunta sa presinto, bago sila maareglo, kailangan na maglagay sa mga otoridad. Kawawa naman. Ang isang simpleng away lang ng Chinese, ang aregluhan, 1 million pesos. Maliban dyan, isang ulo. Maliban dyan, ginagawa rin pinagkakakitaan din sila ng mga tao from immigration. And eto, yan, pagbukas na naman, pagluwag na naman, pagbawi doon sa paghigpit sa visa, no, sa mga Chinaman, malamang to, makakaisip na naman ng paraan yung ilang mga tiwaling otoridad from Europe Immigrations para sila pagkakitaan.
Ako Marlon, bago pa nila pag-isipan ng, alam mo yun, yung hindi pa nga nagsisipasok, nagsisibalik sa bansa, iniisipan nyo na kung paano ninyo nenegosyohin, problemahin nyo muna kung kakagatin ba yan pa e-visa ninyo. Kung ang sinasabi mo Marlon, ang negosyo or ang transaksyon nila or yung confidence nila, wala na sa bansang Pilipinas, kundi nasa Cambodia na at kung sino pang karatig bansa ng Pilipinas. Dito, knowing already and having experience kung gaano kabrutal ang mga, sabihin na natin, police, tanong po yan, pulis, politiko, otoridad, gobyerno, dito sa Chinese nationals na to, pipiliin mo bang bumalik, Marlon? Yeah. Pipiliin mo bumalik? Tama ka, Pam. And asa na ngayon yung narrative nyo na, na pro-China si PRRD, tapos kayo anti-China, tapos ngayon, ano yung peg nyo? Diba? Yes. Yung the moment you realize na parang kailangan natin ng people traffic sa bansa, ang pinaka on top of mind ninyo, hindi man Europeans, Marlon, di ba? Hindi man kung sino pang ibang lahi. China, Chinese. Tapos, diniscriminate ninyo? Pilipino pa ba magdi-discriminate sa mas mayamang bansa na kagaya ng China? Di ba? Nasaan yung wala kasing walang assessment na ginagawa or tamang assessment, Marlon, para masabi natin kung saan tayo o kanino tayo mas may magandang relasyon o mas magandang magiging relasyon. Di ba? Kaya nakita mo yung eksena sa ASEAN, Marlon? Oo, grabe yun, Pam, no? Ang bastos-bastos niya, no? Hindi siya kumilala ng yung protocol, yung presidential protocol, no? And yung, ikaw, Pam, ano tingin mo ron? Sa ginawang yun, sa inastang yun o inasal na yun ng isang Marcos Jr.? Ako, it was a move. Hindi siya sincere move. It was a move to gain optics na nakalapit ako. Hindi siya yung sincere na, let's sit down and talk. Hindi yung ganun eh. Kailangan niya, and I think, somehow, there is truth to my take na someone told him, kailangan mong makalapit sa kanya. Kasi, it wasn't the right venue, it wasn't the right table para i-approach mo siya. Nakita mo, Marlon, yung I don't know kung sino yung nasa likod ni President Xi Jinping, tumayo agad. Ito yan ipakita lang natin, Marlon, nakapag-prepare tayo ng material. 飞出来那只蝴蝶 The butterfly was 很美 flying 丽。 in the dinner hall. It was very beautiful. 李在明总统就说：“你们明年的蝴蝶是不是也可以飞起来啊？” Are you also going to 那 have 么 a 我说 butterfly next 我 year? 希望这只美丽的蝴蝶飞到深圳， 最好它能够飞得更好，甚至会唱歌。谢谢大家。 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. Wait for it. Bastos, no? 네, 잠깐 대기해 주시기 바랍니다. Hindi ko naman gustong i-interpret na bastos. Kaya lang merong breach of security protocol. Tama ka doon. Kaya lang it was a move out of desperation to be near Xi Jinping. At inamin niya yon dahil dito sa kanyang panayam naman sa media, Marlon. Eto, pakinggan din natin ha. President Bongbong Marcos criticizes China anew for its illegal activities in the South China Sea at the Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits in Malaysia. He also uses the summits as a platform to inform leaders of the harassment faced by Filipinos in the region. During his intervention at the ASEAN-US Summit on Sunday, October 26, Marcos expresses deep concern over the dangerous maneuvers and coercive actions that interfere with legitimate Philippine activities in the West Philippine Sea. A copy of Marcos's intervention speech was provided to reporters only on Monday, October 27. Throughout his intervention speech, Marcos does not identify a specific country. However, a source confirms that the president was referring to China. The source refused to be identified for lack of authority to discuss issues related to the South China Sea. Only China Coast Guard and Chinese maritime militia vessels have engaged in aggressive maneuvers in the West Philippine Sea. China's actions have resulted in injuries among personnel of the Philippine Coast Guard and the military. It also resulted in the loss of income for Filipinos who are unable to conduct fishing activities in their traditional fishing grounds. Marcos tells ASEAN leaders and US President Donald Trump that these actions violate international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea. For the first time, Marcos himself denounces China's move to establish the so-called nature reserve status over Scarborough Shoal last month. In September, Manila filed a diplomatic protest against Beijing's illegitimate and unlawful action. These incidents notwithstanding, Marcos says the Philippines will continue to remain firm in its commitment to the full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. According to the president, the Philippines also wants parties to achieve productive negotiations toward a code of conduct that is effective, substantive, and consistent with international law, particularly UNCLOS. In 2016, the Permanent Court of Arbitration upheld the Philippines' sovereign rights to fish and exploit resources within its exclusive economic zone.
Sorry, wrong material yata yung na-flash ko, Marlon. But this is still related, no? Dahil, paano mo makukuha yung amor ng presidente ng China kung mismo sa isang kwarto na lahat kayo magkakasama, binatikos mo ng binatikos? At halos si kayatin niya, yung mga ASEAN leaders na kalabanin yung China. Yes, diba? Nasan yung tino? Na lahat sa ganitong pagkakataon na lahat kayo nasa iisang lugar, nasa iisang venue, na pare-pareho, pantay-pantay ang inyong mikropono, Marlon, hindi yon isang paraan para maging mas angat ka sa isa. Lalong alam mo, yung isang bansa na iyong kinakalaban, mas mayaman sa'yo. At mas lalong yung bansang kinakalaban mo, kailangan mo sa mga trade mo, sa ekonomiya mo, dahil majority of your materials, of your products, from China. Tapos sinakalabanin mo? Ito yung yung utak bangag, ugaling bangag, no? Ay, pareho kayo sinabi ni Biyahe Tayo, travel guide. Bangag at its best. Vlog po ba si Travel Guide, Biyahe Tayo? Follow nyo po kung vlog. I'll check on your channel later, sir. Thank you. Ayun, diba? Ganyan ang ugali ng nagda-drugs, makapalang mukha. Ang tanong ngayon, proud ba kayo, mga katetet kay Ebon, sa inastang ito, sa iginawing ito ng presidente niyong si Marcos Jr.? Ikaw, proud ka ba? Di, in general, nakakasuka. Hindi naman. Kinasiraan mo sa harap ng maraming tao, tapos ngayon, lalapit ka, nag-gate crash ka, di ba? As in, binastos mo, hindi mo eksena yun eh. Yung mga oras yun, eksena yun sa pagitan ng South Korea at saka ng China. Tapos biglang papasok ang isang, parang sa isang shooting na ang ayos-ayos ng shooting, biglang may pumasok, may nanggulo. Parang litrato na ang ganda, tapos may photo bomber. And literal yung bomber. Di ba? Literal yung bomber. Tama ka dyan, Marlon. Moment yon ng bansang Korea at ng China. No? Kaya siguro na alam mo yung, na-stress din yung tao sa likod ni foreign minister yata daw yon, Marlon. Yung nasa likod ni President Xi Jinping. No? Na-stress siya na parang, what is this guy doing? And pinailangan niyang tumayo kaagad. And nakita mo dun, Marlon, merong interaction. Baka either in-interpret kung ano yung sinasabi ni Marcos or in-explain lang ni Marcos bakit siya lumapit. Maaring ganun yung eksena, no? Kaya lang nakakaya, para kang nagmukhang saling pusa. Sa isang okasyon, nagagana, Marlon, kahit wala ang iyong presensya. Nagmukha kang unprofessional. No? You know why, Marlon? Kasi dun sa isang, akala ko yun yung material na yun. Sa isang material where he had a press conference with the media, Marlon, sinabi niya na nasa isang holding room sila, pero ang hirap-hirap daw makasingit ng pagkakataon with Xi Jinping. Dahil lagi daw itong merong security nakapalibot sa kanya at sinabi niya na, ayoko naman ipilit ang sarili ko, baka suntukin pa ako ng security. Yun yung sinabi niya, Marlon. However, bakit nagkaroon ng moment with President Xi Jinping, ang leader ng Vietnam, ang leader ng Cambodia, at leader ng Thailand? At nakakuha sila ng zero tariff sa kanilang trade. And then here you are trying to still make sense of the 19% that the Philippines got from China as trade tariff. Tapos ang ine-explain niya, Marlon, 19% is still better than 0%. Adik talaga. Promise, hindi mo mawari. Si Crisette Chu, si Kifi Chu, nag-post sa kanyang FB, sabi niya, pakitulungan naman ako, mambobo ko kasi sa math. In all sarcasm, Marlon, please help me understand why 19% tariff na pataw ito, patong is better than 0%. Matatawa ka talaga sa post niya kasi yung sarcasm niya puno ng talino. Yung pagpe-play niya ng bobo siya sa math, mas nagiging matalino siya kasi alam mo yung malapit sa tao yung explanation niya. Kulang na lang sabihin ni Miss Kifi, ang bobo-bobo mo, Marcos Jr. Hindi ako ang bobo. Ikaw. Ikaw. Diba? Marlon, yung pagkaka-approach ng Vietnam, ng China, ng Thailand, it speaks volumes of what kind of relationship they have with China. Alam mo, Pam, yung di ba sa pagka ng mga bata tayo, merong tayong merong minsan sa isang samahan o sa isang klase na pilit nakikisali sa grupong yun. Tapos hindi siya feel na isali, no? Parang outsider siya ko ituring. Ganyan ang sitwasyon ng Marcos Jr. Na halos pinagkakaisahan siya na wag natin siya isali, hindi natin siya kasing talino, hindi natin siya kasing galing. Hindi natin ka-level. Hindi natin ka-level, tama ka, Pam. Hindi natin ka-level. At ang masaklap dito, alam natin na ito yung numero 1 kurakot. At ito yung presidente ng isang bansa na ayaw magpasailalim sa hair follicle drug test kahit na alam na niya na may issue siya sa paggamit ng ipinagbabawal na GMO.
na ang pinakasimpleng sagot doon sa mga batikos na yun, ipresenta mo yung sarili mo at sabihin, fake news kayo. Diba? Napakasimple nun, na fake news kayo. I don't know, Marlon, kung sino ang nag-aaruga sa presidenteng ito. Wala sa paligid niya nag-aaruga sa kanya, Marlon eh. Kasi kung merong nag-aalaga dyan sa taong yan, hindi tayo magmumukhang tanga at katawa-tawa sa international stage na kagaya nito. At sino nag-advise sa kanya? Sino nag-advise sa kanya na basta na lang lumapit kay Xi Jinping? Diba? Wala kang protocol officer. Tapos pagdating sa, kapag ikaw ang ina-approach, ang yayabang ng mga protocol officer mo. Remember, Marlon, nung interview niya sa isang Australian journalist, yung, di ba? Yung after nung interview na yun, ininterpret nung journalist yung movement sa likod nung kanyang in-interview kasi parang kurtina lang yun na sheer. Tapos makikita mo yung movement ng shadows. Ininterpret niya daw yun, yung mga minder, ang tawag minder, yung mga minder daw niya nung na-bring up yung mga salitang ill-gotten wealth, martial law, something like that, no? Nagkaroon daw ng parang movement or stressful movement sa likod na parang kulang na lang hugutin siya, tanggalin siya sa harap ng camera. Ganon ka-protektado na interview lang yun, ha? Ibig sabihin, merong understanding between the two of you, yung nag-i-interview, yung i-interviewin na, uupo ka dyan, haharap ka sa akin, magtatanong ako, sasagot ka. May understanding na yun, ha? Paano itong ginawa mo? Na bigla kang lumapit? Presidente ka, hindi mo alam ang protocol? Di ba? First time na nangyari to, Pam. Sa isang exam. Oo, first time na may ganun. Na bigla na lang kapwa mo presidente, bigla mong i-approach nang walang formal na pag-uusap, pero walang formal na arrangement, no? Pero ang nagpakita ng professionalism doon, Marlon, hindi si Marcos yung bansang China. Correct. Alam nilang hinandle, hindi nila, Marlon, kung gawin mo sa Russia yan, baka binigwasan ka ng mga security niyan. Baka tinapon ka ng, di ba, ng security men ng mga yan. Kasi Marlon, sinabi niya din sa media press con niya na nakakahiya ito, hindi pa ako nakakalapit. Gumano siya hindi pa ako nakakalapit, baka ma-offend. Yun ang sabi niya. So kaya siguro nakita niya yung opportunity na, dito na lang ako lalapit. Kahit nang agaw siya ng moment between China and Korea. Gina-justify niya na lang yung maling ginawa niya pa. Kaya niya sinabi yun. Na nakakaya, na ang daming security. Natural. Presidente yun ng isa sa powerful na bansa di ba? Tapos, ikaw, biglang-bigla kang gagawa ng eksena na wala naman talagang hindi ko makuha yung nakakaya. Kung anak ko to, pinagalitan ko to. Anak, masyado kang intermitida. Masyado kang epal, Marcos. Masyado. Oy, speaking of Marlon, siya ay nagbigay pugay sa himlayan ng kanyang ama, Marlon. Alam mo ba yon? Yung sinabi niya na, sa lahat ng hiling naman natin sa ating mga yumao, I wish yung tatay daw niya that he rest in peace. Paano magre-rest in peace, Marlon? Mayat-maya kinakausap mo. Kinakausap ka nga. Ibig sabihin, hindi matahimik, di ba? Hindi matahimik yung patay, yung pati yung buhay na nandyan, hindi ka rin matahimik. Kung palit ulo na lang tayo, may nagsuggest niyan, Marlon Ang pangalan, Fons Rodriguez. Palit-higaan. Palit-higaan. Hukayin yung senior, ihimlay yung junior. Yung mga ganun ba? Napakagandang suggestion yan. Marami rin naman na, Marlon, kailangan natin singilin ng mga nakaraan na ang sabi, hukayin, di ba? Hukayin, pero dapat may palit katawan. Sinong papalit mo doon? In general, medyo nakakahiya. Hindi medyo nakakahiya Nakakahiya maging Pilipino under his leadership. Ako, kinakahiya ko ang presidente ko. No? Kinakahiya ko ang presidente ko. Ganun, Marlon Siya ang mukha mo Siya ang mouthpiece mo sa international stage Kung yung habang mali ang sinasabi niya, ang hirap maging proud. Ang hirap makarelate. Kasi sino ka ba? Mamamayan ka lang naman. Yung presidente mo, iba ang kinakanta. Diba? Iba ang inaawit, iba ang tono. Hirap niyan. Sabi mo pa, hirap maging proud, no? Ang hirap mong maipagmalaki na ang presidente mo magaling. Ang hirap mong maipagmalaki na ang presidente mo talagang nagtatrabaho. At higit sa lahat, ang hirap mong maipagmalaki na ang presidente mo galit talaga sa korupsyon at galit sa pinagbabawal ng G. Naku, sabi ng corrupt. Yeah. Diba? Parang come to the Philippines because we are corruption free and we are digital ready. Talaga ba? yung ginawa ni Marcos yung ginawa niyang pag-eksenang yun. Parang sa kanya, sarap ibalik yung salitang, mahiya ka naman, Marcos, sa ginawa mo. No? Ewan ko. For me, it's a desperate move, no? It's a desperate desperate move para lang makakuha ng media mileage. Para lang masabi, ayan na, nagtatry ako. Ba't ka magtatry na makipag-usap sa kanya matapos mo siyang wakwakin? Masyado mo siyang banatan doon sa nakalipas na ASEAN Summit, di ba? Ewan ko, hindi ko malaman, hindi ko maintindihan. But Marlon yung pagiging bulag niya sa katotohanan,
kasalanan niya yan because wala siyang ginagawa para malaman kung ano nangyayari sa grounds. At kasalanan din ito ng mga cordon sanitaire niya, Marlon. Ano pala posible pala yun na pwede kang bulagin, pwede kang maging bingi sa katotohanan kapag nandun ka sa pinakatuktok. It's the loneliest place on earth, the top, Marlon. Totoo. Mag-isa ka dun sa tuktok. Yung tusok na yun, yung Marlon, kaya nga pyramid Kung ikaw yung pinakatusok, meron kang bird's eye view ng lahat ng nangyayari. Bakit? Correct, tama ka dyan, Pam. Na nakikita mo. Para yan kita kung mo talagang tinitingnan mo. Yan ay kung talagang tinitingnan mo. At kung yan ay nasa matinong kaisipan ka. Oo. Kaya lang Marlon, kapag yung nasa tuktok siya, alam mo ang ginawa niya, tumingala siya kasi mas gusto niya mas mataas pa siya sa triangulo. Kaya hindi siya makatingin sa ibaba Alam mo ba tumingala siya? Kasi ang sarap talagang pag-high. Speaking of high, Marlon, biglang nagdilim sa area ko. Meron yata tayong paparating na sama ng loob. May paparating na. Bagyo. Tino o Tinyo? Tama po ba? Anong pangalan ng paparating na bagyo? Mag-iingat. Kailan daw papasok? Nakapasok na. I think ang target is Visayas, Marlon. Pero by Wednesday, if I understood it correctly, Marlon, by Wednesday tatama sa Luzon. So we just need to focus on monitoring this because ito na naman ang ating fact checker Marlon ng pinakamainit at hindi nakakalimutan na pang MMK na problema ng bansa, flood control. Flood control. And, by this week, wala pa masyadong malaking kaganapan. Antabayan na natin sa ICI pero next week 14 na ba? 14 ba yung sa Blue Ribbon? Blue Ribbon. Yung pa rin ang bantayan natin. Ma'am. Yes. Magre-resume din ang session ng Kamara Marlon sa 10. We'll have to see kung ano ang mga kaganapan. Kailangang ma-nominate sa plenaryo si Ping Lacson para maging official na siya ulit ang leader ng Blue Ribbon. Tama? Correct, kasi nag-resign siya. Nag-resign siya. And of course, yung expectations natin na sana mas tumino yung pag-handle ng mga issues. Yes, and yung expectations natin na wala kayo dapat pinipili. At lahat ng mga binabanggit, nung nakalipas na Blue Ribbon Committee hearing, dapat ipatawag. At wala kayong pipiliin, wala kayong ito lang ipapatawag natin. Tapos kapag kakampi na ng administrasyon, tatalikuran na natin. And please lang move on tayo sa issue ng notaryo just to discredit Guteza sa pagiging credible resource niya. Marlon, tinitira ng husto si Orly Guteza because alam mo yung fact na he is the most credible. Diba? Yeah. Siya yung hitik sa bunga. Kaya siya ang pilit binato. Gaano katotoo na may nahuli na nagtangka sa buhay kay Guteza? Yun siguro, feeling ko naman si Senator Marcoleta kasi, parang nakitaan natin siya ng ugali na hindi nyo ko kayang pagmukhaing sinungaling. Ilalabas niya ng ebidensya. Kasi siya ang nagsabi na nakinupkup siya. Vinalidate lang yun or ito na naman ako kay Mike Defensor, no? Siya lang ang nagsabi. But knowing Senator Marcoleta by now, he will prove na hindi siya nagsisinungaling. Maglalabas yan ng ebidensya. May initial akong information na natanggap. Mukhang may prepare na malaking pagtitipon uli ang Iglesia ni Cristo. Wow. Darating na. Not sure, hindi pa ako confirm to. Sa mga kababayan katetedo natin na member po ng INC, sa November 16 daw. So bago pa ito mag-November 30 big rally. Kasi meron sa 30 Marlon So yung sa mga kapatid natin sa INC, sa 16 naman sila? Initial lang yun na hindi pa confirm. Na may ganong plano. Marlon, may nabasa lang ako na parang kaya lang nawala naman Sana daw hindi na tumama sa Visayas kasi kapapalit lang daw ng bubong nila doon sa nakalipas na bagyo. Diba, no? Nakakalungkot. Oo. Yung bagyo hindi naman kasi pwedeng Marlon ang ibigay nilang laging dahilan sa atin normal or natural occurrence yan. Oo, fine. Pero yung mga infrastrukturang dapat na maganda ninyong binadgetan, yan sana yung magiging protection natin sa bagyo na yan. Marlon, ang Sierra Madre, di ba? Yung kabundukan na yan, pinoprotektahan tayo ng daloy ng malalakas na ulan, hangin, pagbabaha. Pero anong ginagawa, di ba? Kung diyan kayo mag-quarry, parang wala na kayong wala nang bukas. Kung hukayin niyo, illegal logging, di ba? Logging, tama ka diyan. So our country is an ecosystem of value chains, Marlon. One affects the other. Hindi pwedeng kala mo yung lamok na yan, peste lang. Hindi, pagkain yan ng kung anong butterfly na nagpapaganda ng bulaklak, yung bulaklak na yan kapag nagbunga and all, it's an ecosystem of value chain. So, interconnected yan. So, ang mali ng isa, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Yeah. Kita mo, may sakit si Marcos, sakit ng buong bansa yan. Di ba? Totoo. Yung nakakahiya si Marcos, kahihiyan ng buong bansa yan. Pero, bangag si Marcos,
hindi naman bangag ang buong bansa. Wag. Yung kung magre-relate kayo, wag dun sa pagiging ngagba niya. Promise. Wag. Yes, kasi sira po ng buhay ninyo yan. Yan ho ang nakakasira ng barkadahan. So wag ho kayong magngangagba. Nakagaya ni Marcos. Marlon, meron ka ba mensahe dyan? Wala lang, mag-ingat lang lahat. Kasi out of town nga ako, kaya hindi ko alam ang kaganapan. Kansayo ko nga lang nalaman kanina na may papasok na bagyo. Anyway, pero kapaulan din. Mag-ingat ang lahat. Sana maging maayos na yung problema natin. And kanina may mga kausap kong tao, kamusta na kaya si PRRD? Wala tayong naririnig na latest na balita para sa kanya. Pero sana yung mga hindi pagdadamote, yung pagiging limitado ng mga impormasyon. Kasi Marlon, nandun kasalukuyan ng mga apo. Ako yung pagiging limitado ng impormasyon tungkol sa kanya, okay sa akin yan. For all the legal reasons it can offer PRRD's case na mas maganda, hindi agad mabasa kung ano yung mga legal moves, legal strategies, okay sa akin yan. Pero yung once in a while na he's okay, we stop there. Stop asking. Is he okay? Is he ganito? Kapag sinabi ng family member na he is okay, we stop asking. Kasi the more you offer information, mas nababasa yung moves. Di ba? Kaya siguro nabasa na yung, supposedly, last month, nakapag-interim release eh. Kaya lang, nakapag-prepare ang kalaban. Ako naman, Pam, bigla ko lang naisip na, etong nakalipas na undas, alam naman natin si PRRD, lagi niyang binibisita. Yung puntod ng mami niya. Magulang. Umiyak pa siya ron, di ba? So, paano kaya ginunita ni PRRD yung undas nang nasa detention cell siya sa Dahig, sa ICC? Yes. Oo nga. We don't know. So, we'll see. But we have to keep praying for him. Yun lang naman yun, Marlon. Yeah. We have to keep praying for him. Kasi yung prayers natin sa kanya, extended yan sa mga dinidesire natin na mag-take over after Marcos. Because we have to recover from a Marcos leadership or the lack of leadership na hindi binigay sa atin ni Marcos. We have to recover from that as a country. We have to heal from the broken kind of leadership na meron si Marcos, Marlon. And I think it's a Duterte who should lead us next. Yeah. Ang daming nagsasabi, ang tagal naman ng 2028. Ang tagal naman matapos ng termino ng Marcos Jr. Di kayo sure dyan? Yun nga, ang sinasagot ko. Bakit? Pagka 2028 pa, aalis na yan? Hindi tayo sigurado. Di ba? Sa takot lang yan na pag-alis sa pwesto, makasuhan din sila. Kaya mas pipilitin lang manatili sila sa pwesto. Yeah. Pero wag naman sana bangungot yun, Marlon. Ayokong bangungutin na umaga. Yung dilat yung mga mata mo, binabangungot ka, wag. Kaya dasal, no? Kagaya ng linggo ho ngayon, gawin ho natin ang ating mga obligasyon pang ating mga spiritual nourishment, Marlon. Hindi ka nakapagsimba ngayon dahil out of town. Mamaya try ko pagbalik ko ng Manila. Mag-iingat ha. Sa inyo din po, mag-iingat din po. Maraming salamat sa inyo. Ako